ulit sa ating channel. So ngayong araw ang pag-uusapan naman po natin ang mga patakaran or mga tips sa pagpili ng mga lucky plants o yung ating mga masuswerteng halaman. Halos lahat naman tayo ay siguro mahilig sa mga halaman. Pero syempre, kung may pagkakataon, bakit hindi natin piliin ng mga lucky plants na ilagay sa ating bahay? Naniniwala man tayo o hindi, pero kahit papano may konti kang paniniwala tungkol sa mga lucky plants. Kaya naman narito ang mga guidelines sa pagpili ng mga lucky plants. Number 1, bilang isang patakaran, kapag pumili ng mga halamang ornamental, ang dapat mong piliin ng mga namumulaklak na halaman na may bilog o makinis na mga dahon or canopy, at ang dahon dapat ay clustered sa isang maswerteng numero. At bilang karagdagan, ang anumang halaman na pinaniniwalaan, maglilinis ng hangin ay isang mahusay na pagpipilian. Pangalawa, iwasan ang paglalagay ng mga matitinik at matutulis na halaman sa harap ng iyong bahay. Sa loob man o labas ng bakod, ang mga halaman na ito ay sinasabing makasisira sa positibong daloy ng yaman at tagumpay. Pangatlo, panatilihin ang mga pares na halaman kapag ikaw ay nag-aayos. Kapag nag-aayos ka ng mga halaman, ang layunin mo ay panatilihin ito sa mga pares upang mapanatili ang balanse ng yin at yang sa loob ng inyong lugar. Ang panghuli, pinakamahalaga palaging isaalang-alang kung anong mga uri o kung paano o gaano karaming mga halaman ang kaya mong alagaan. Dahil ikaw ang responsable sa pagpapanatili sa kanila ng malusog at malinis upang anyayahan ang positibong daloy ng chi. Ngayon, narito naman po ang mga halimbawa ng mga halaman na magdadala ng magandang kapalaran sa iyong bahay, negosyo o sa iyong opisina. Naghahanap ka ba ng kaunting swerte? Kung gusto mo ang isang puno o halaman na ilagay sa loob ng bahay o sa labas ng bahay o di kaya sa iyong pagtatatag ng negosyo, mayroong iba't ibang mga pandekorasyon na halaman na may mahusay na feng shui na pwedeng pagpilian. Ang mga halaman nito ay kapwa madaling alagaan. Ito ang number 1 ay napaka-familiar natin dito, ang Lucky Bamboo Plant. Ito ay simbolo para sa good luck at tagumpay dahil sa kanilang likas na resilience, lakas at kakayahan na mabilis na lumaki. Ang maswerteng mga halaman ng kawayan na ito ay nagtatangkang balansihin ang 5 natural na elemento ng feng shui sa bahay o sa opisina. Ito ang elemento ng kahoy, metal, lupa, tubig at apoy. Ilagay ang iyong maswerteng halaman ng kawayan na ito sa isang babasagin na florera o isang ceramic vase na may barya na puno ng natural na mga bato na mula sa ilog para suportahan. Itali ang isang pulang laso sa palibot ng bilog na vase upang kumatawan sa apoy. Para sa pinakamainam na feng shui, ilagay ang kawayan sa isang malilim na lugar na kung saan nais mong mag-imbita ng higit pang mga pagpapala para sa mabuting kapalaran at pagkakatugma, tulad ng sa counter ng iyong lugar, ng negosyo o sala ng iyong tahanan. Sa Asia, ang mga tao ay karaniwang nagtatali ng mga pulang ribbon sa paligid ng mga tangkay ng mga masuswerteng halaman na ito na kawayan sa panahon ng bagong taon ng China, at inilalagay ito sa isang espesyal na talahanayan kasama ang iba pang mga magagandang bagay tulad ng gintong ingot. Pangalawa, ang jade plant o Crassula ovata. Ang halaman ng jade, na kilala rin bilang puno ng pera sa Asia, ay itinuturing na ultimate na simbolo ng halaman para sa kasaganaan sa maraming kulturang Asyano. At bilang isang lunas ng feng shui,
Karaniwang inilalagay ito sa pasukan o timog kanluran na sulok ng silid o sa mga establishmento upang palakasin ng enerhiya at daloy ng pera. Ang mga halaman ng jade ay maaring lumago bilang isang panloob o panlabas na halaman at perpektong dapat ilagay sa isang lokasyon na kung saan ay makakakuha sila ng direktang sikat ng araw. Diligan ito ng sakto upang mapanatiling basa ang kanilang lupa at regular na matanggal ang alikabok sa kanilang mga dahon. Maaari ka ring magdagdag ng mga pebbles sa taas ng kanilang upa upang i-facilitate ang kanilang water drainage. Pangatlo, ang money tree or Pachira aquatica. Ang Pachira aquatica ay kilalang-kilala bilang money tree ng mga inchik dahil sa 5 dahon ng palma nito. Ang 5 lobes ay itinuturing na mapalad sa Asya dahil nauugnay ito sa 5 elemento ng Feng Shui, ang tubig, lupa, apoy, kahoy at metal. Malawakang ginagamit ito bilang isang halamang ornamental sa Asya, na kung saan makikita mo ang mga ito na inilagay sa mga tanggapan ng negosyo at mall na lumalaki bilang isang bonsai o binibigay bilang mga regalo sa panahon ng bagong taon ng China. Pang-4, ang moth orchids. Ang Phalaenopsis orchids or moth orchids ay naging popular kamakailan lamang sa Asya bilang isang dekorasyon sa mga pangunahing pag-aayos ng negosyo. Dahil ang mga negosyanteng Chino ay nakitaan sila na kapwa auspicious at inspiring, ang mga moth ay sumasagisag para sa mabuting kapalaran. At pang-5, ang citrus o lime tree. Ang citrus at lime tree ay sinisimbolo ng mabuting kalusugan, kahabaan ng buhay, kayamanan at kasaganaan. Kasabay ng mga masuswerteng halaman ng kawayan at pera, ang dekorasyon ng isang citrus or dayap sa bahay sa panahon ng bagong taon ng Chino ay sinasabing magtataguyod ng magandang kapalaran para sa pamilya at sa negosyo. Sa mga darating na taon, pinakamabuting ilagay ang mga ito sa entryway upang magsulong ng tagumpay at positibong daloy ng pera. Yan na nga po ang mga guidelines at mga tips kung paano tayo pipili ng mga halaman o ng mga lucky plants at ang ilan sa mga halimbawa ng mga lucky plants na ito. Ang dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, gaganda ang buhay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay.